Sama na? Ako ang nakalista. At sige, ilista ka. Natin, marami, no? Wala nga, kung bulan na Disyembre daw, lagoy na yun isang volume sa mga class. Ang iyagit sa mic ng volume na, may na yun. Sound check, okay na na. Nga pala nga ang adlaw sa Disyembre, ako ng bulan sa Disyembre, daw ka espesyal, no? Nga atong mabatyagan bala. Nga daw ka pinasahi, no? Unlike sa iba niya mga binulan, nga pag-abot sa December, nga daw mabatyagan mo gid, no? Bisan pa sa una, ganing nga wala ko gapati sa Christmas. Kaya mo nang tudlo sa amon sa una, wala kami gapati Christmas, no? Pero nga, pag-abot sa December, nga mabatyagan mo gid nga daw ka nami, no? Daw ka mag-an, daw ka tawhay bala, although nga may mga nag-aabot sa aton nga mga problema, kabulayan, pero nga daw kalain, no? Na sa bagay, kung basahon ang Biblia, wala man din nasulat kung ano gid nga buulan ng tao sa Kristo. Ang gambal man lang dira tigtulog na eh. Ang tigtulog na, hasta January, February man yan, di ba? Kag mas grabe ang tugnaw galing kung January, hasta February. Pero nga, pag-abot sa December, daw kanami sa balatyagon. No? Bangod utod, no? Bangod inasang, tawag nga, ang ato na lang daan niya pagpati. No? Kag daw kinaanda na nga ginahiwat sa bugkos na kalibutan. No? Ining adlaw, kung bulan sa Disyembre. No? Kay amo ini ang bulan na kung sa ambahanon pa, araw ng pagmamahalan, araw ng pagbibigayan. Pero dapat hindi lang sa amo ng bulan niya, dapat adlaw-adlaw, no? Di ba may kanta ganyan na sana araw-araw ay Pasko. Nga aginahandong na sa mga tao. Kay bangod ang tao nagapangita sa kalinong, nagapangita sa katawhayan. No, that's why nga may mga ambahanon niya mo no? Pero mga utod, no, ang aton niya katawhayan, ang aton niya kalinong, ara sa Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord, no? So, amo na nga dapat yun, no, na pirmi kita magpanumdum sa aton Diyos. No? Dapat pirmi naton panumdumon ang mga kaayo sa Diyos aton, ang mga pabor sa Diyos aton. No, dapat pirmi natin na panumdumon. Kag aton handumon ang mga promesa sang Diyos sa aton. Di ba? Ang Diyos may promesa sa aton. Ano muna niya nga promesa? No, sang ate siya nagkayag sa langit, ambal niya magabalik ako sa luyo sa mga kamay dito sa langit. Dayon, magauna ako dito sa inyo kay magapreparar ako sa mga hulot, no? Puluyan. Dayon, kung matapos na ito, balik ako diri, kag pagakuhaon ko kamo, agod niya bisan diin ako dito man kamo. Promesa sa Diyos. Kag madamo pa nga mga promesa halin sa ginsuguran, halin sa Old Testament, hasta sa New Testament, ang mga promesa sa Diyos ara na. Pero antes sila, no, pangamuyo kita, no, kita sa kaalam sa Ginoo, sa pagangop sa iyang na mensahe sa aton sa siningaga. Balaan niya amay, Diyos na labing gamhanan, sinutin ng Lord, nagapalapit kami duwan sa imo Diyos, nga nagapaubos sa nga mong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, dila sa imo gamhanan niya presensya Ginoo. Lord, nagapasalamat kami o Diyos, na sa siningaga Ginoo, gintuy-tuyan mo ang tagsa-tagsa sa amon, nga nakalapot kami diri sa imo balay, palangamuyuhan Ginoo, sa imo balay simbahan o Diyos. Salamat Ginoo nga gintawag mo kami o Dios sa sining duog. Nga sa piyak o Dios sa mga gumuntang sa amon kabuhi, sa piyak sa amon mga kakulangan sa imo Dios. Apang sa gihapon Ginoo, gintawag mo kami ginpili. Salamat Amay sa mga pagpatawad mo sa amon mga kasalanan.
Kag Lord, sinitinion nagapangamuyo ko Dios. Kabay nga ikaw panghikot sa tagsa ka mga tagipusoon. Sining imo mga kaanakan o Dios nga ari sa sini nga balay simbahan o Dios. Kabay ang imo itululok Ginoo mangin sa amon sa sining tinion Ginoo. Kag Lord, nagapangamuyo akong Dios. Kabay buksan mo ang tagsa kauna-una, tagsa katagipusoon, nga sa diin ang mga pulong mo Dios mahampan gid ini sa kada isa kag dayon matipigan sa kamon ng mga tagipusoon. Lord, anuman ang mga problema, anuman ang mga kabudlayan nga ginadala sinisubong sa imong mga katawan Dios, ginasalig na mo tanan sa imo Ginoo. Kay sa imo Dios may ara kami nga kalinom, sa imo nga presensya may ara kami kalipay, sa imo presensya o Dios may ara kami katawayan. Amay, salamat sa imo mga kaayo sa tagsa-tagsa sa amon. Kaya sining tinion o Diyos, nagapangamuyo man ako sa imo, may mukubos nga alagad. Nagkabay, paagi sa ministriya, sa palaan ni Espiritu Santo. Ikaw man o Diyos, magatang sa kaalam na langit nun, nga sa diin ng mga pulong mo Diyos, mahampan ko sa gusto kag Ginoo, maisaysay nga sunugin simo kabubuton. Kabay nga kada tikap sa akong bibig, ang kadagyo sa akong dila o Diyos, ini masintro na ang grasya. Kag kabay Ginoo, nga ikaw ang muang makipaging istorya sa kada isa Ginoo paagi sa imong mensahe sa sininaga. Abay, salamat sa imong mga kaayo. Salamat sa mga pabor na ginhatag mo sa tagsa-tagsa o Dios. Kag ilabi sa tanan Ginoo, salamat sining kabuhi kag kusog nga imo ginhatag sa amon sa sining aga. Kag sa diin Ginoo kami Ginoo makadayaw, makasimba kag makapasalamat sa imo sa sining tinion Ginoo. Gani o Dios, ginasalig na mo ng tanan sa imo. Kag ginahatag na mo sa imo Dios ang tanan ng mga pagdayaw, pagimaya pagpasalamat sa ngalan ni Kristo nga amon manluluwas. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ng Ginoo mga utod. Hallelujah. No? So, sa siningaga, no, ini isa ka tiun nga sa diin ginhimo kag ginhatag sa Dios. No, nasa diin, no, ang tanan sa aton subong may mga obligasyon pagkita natin, may pag-aobrahon pagkita natin. Si Sister Imelda may schedule paniguro sa manicure. Yes, thank you, Sister Imelda. Pero salamat sa Ginoo. Ano Sister Imelda? May invite pa din. No? After sa natong pagsimba, may invite. Amo na ka na. Kaya unahon na din ang ginagawa sa Ginoo. Amen? Kaya mo na nambal sa pulong niya eh. No? Ang pulong sa Diyos na nambal eh. Unahan ninyo ang paghari sa Diyos. Kung unahan nyo ang kaharian sa Diyos, kagang tanan niya mga butang, tanan niya inyo kinanglan, igahatag, igadugang sa Diyos. So praise the Lord. No nga sa piyak sa aton nga mga obligasyon sa sining nga adlaw, sa sining nga domingo, sa piyak sa aton mga kasakuon, apang ginatagan ta ang Diyos sa tiyon. Praise the Lord. Kapag hindi kita pierde, kundi magadaog kita kay nga aman. Gituman ta ang kabubuton sa Diyos. Amen? So, praise the Lord, no? Okay, so sa siningaga mga kauturan, no? Sa sinintinion, ang aton nga topic, no? Ang matuod nga promesa sa Diyos. Matuod yun ang promesa sa Diyos. Nagapati ko mga kauturan. We believe the promise of God. Amen? Kay bisan pa sa pagsugod sa kay Abraham, kay Father Abraham, may promesa ng Diyos. Ano ang balas ng Diyos niya? Tagaan ko mo sa anak ni Sarah. Sa wala pa makaibalo, sa kay Father Abraham, sa kay Abraham, si Abraham nag-upod sila ni Sarah. Pila ka tuwig na pag-upod. Si Abraham na time. Ara na bala sa, I think, 90. Dayon si Sarah, daw ara sa mga 80. Doon na ako sila. No? 100, no? Si Abraham. Si Sarah daw mga 90.
Imagine mga utod sa edad nila nga muna, wala sila sa bata. No? Dayon, may nagkadto kay Abraham. Sa ilang panimalay, may bisita sila ng mga tao, tatlo bro. Anghel to sa Diyos, kaya mga anghel na to. Kagayon, naghampal ang anghel. Tagaan ko mo sa anak. Sila ni Abraham, tagaan mo kami anak na tigulang naman kami. Imagine na, 100 verses 90. Si Sarah, nagapamati sa likod siyang ilapritahan. Nagakadlaw si Sarah. Paano pa ni nga, mahimo ko pa bala makigilawas sa kumbahan ng tigulang naman. Ito, panibawang nadultang. Si Sarah mismo, hindi na. No, pag si Abraham, pag si Abraham, hindi, grabe pagdoon na Abraham. Wala sa nagdoduma. Ang ginambal sa anghel, gintuuhan niya. No? Gintuuhan niya. So, natabugid, no? Nagbata sila sa isa ka bata, no? Na amo si Isaac. Kag before pa sila, nagpromesa ng Diyos kay Abraham, niya sa imo mga kaliwat, no? Pinaagi sa imo, padamuon ko ang imo kaliwat, pauswagon ko. Promesa sa Diyos. No? Sugin sa liga ni Abraham. So, sa siningaga mga kauturan, magapamalandong kita sa pulong sa Diyos. Nga sa diin, mabasa natin diri sa Hebreo Kapitulo 13, kung Kapitulo 6, versikulo 13, tugtog ini sa 20. No? Pero diri kita sa versikulo 13, tugtog 15. No? Ang nambal diri mga kauturan, hello ko Brad, siguro sa keyboard na. Gabuta lang naman sa likod sa amplifier para hindi siya magagawin. Hebreo, Kapitulo 6, chapter 6, verse 13 to 20. Hebreo, chapter 6, verse 13 to 20. No? Okay, araw na Brad? Okay. No, so, basahon ni Brother Ken. No? Basa, Brad, from 13 to 15. Basa, Brad. Tanawa mo na ninyo si Abraham. Sang mag-umisa ang Diyos sa iya, wala nagamit ang Diyos ang iba niya ngalan para pamatud-an niya ang iya umisa, kundi igamit niya ang iya kaugalingon nga ngalan tungod kay wala na sing may makalabaw pa sa iya. 14, nagsiling siya, baka maayuhon tugid ikaw, kag padamuon tugid ang imo mga kaliwat. Karon, nagulat si Abraham nga may pagpasisya, gani nabaton niya ang gipumisa sa Diyos. Okay. So, di ba? Nagulat si Abraham nga may pagpasensya. Kag sang tayo maging promisahan sa sang Diyos, wala pa ito sila bata. Note mo na gani nga daw siling niya, daw imposible nga damo ang iya kaliwat kay gani wala sila bata, di gulang na sila eh. Pero ano mambal, nagulat si Abraham nga may pagpasensya. Praise the Lord. Siguro ang iba sa aton, kung ginapromisahan, excited, no? Kag guro kung madugay, guro nga hindi matag, sige, saan ko ba na iatag? Saan ko ba na idulpong ni sakot ang ginpromisa sakot? Nadumduman ko, Brother Ken, no? Si Brother Ken, no? Ginpromisahan sa sabuna sa, Brad, motor, no? Tindugay mo nag-abot, Brad, no? Naghulat si Brother Ken kay may pagpasensya. Di sa mga motor ni Brother Ken, tara na. Ha? May bait pa nga paangan. Di basi pila kadlaw, pajiro na. Di makasakay man tagal, no? Praise the Lord. Ay, wala imposible sa Ginoo, ha? Di ako na bala nga ang Diyos naton may promesa sa aton. No? May mga promesa. Galing, kinanglan niya maghulat kita nga mapinasensya ko. Ang iba natak-an na magulat, ay kadugay na ambal makari na si Kristo, waon na di ang mga pili niya.
Kadayon dalo niya dito sa langit. Di napatay na lang to si tatay ko, napatay na lang to ang lula ko, lolo ko. Wala man dyan ko nagabot si Kristo, natakaan, nagsurrender, nag-atras sa pagtuo. Nadula na sa pag-alagan. Kay bangod na ansang pagbulat. Pero si Abraham, wala mataki. Ano nga ba? Naghulat siya na may pagpasensya. Sa iya na paghulat sa na may pagsipasensya, ano nagabog na angkon niya ang promesa sa Dios na padamuon ang iya nga kaliwat. Nagsugod siya, nagbata sa kay Isaac. Dayon si Isaac nagbata sa kay Jacob kagay Esau. Dito nagsugod na. No? Kag dayon hasta subong na henerasyon. No? Kagang mga kaliwat nga nagikan kay Abraham, amo na ning itawag sa Dios. Ti kita subong, no, mga umalambit kita sa promesa sa Dios. Kay gitawag kita sa Dios sa sini nga pagtililipon. Amen? Praise the Lord. No? Di amo na nang baldiri. No? Nga, tanawa pala ninyo si Abraham, sang nagpromesa ang Diyos sa iya, wala gani nagamit ang Diyos ang iya sa ibang ngalan. No? Kundi, ang gigamit siya, ang iya mismo ngalan. Siya mismo personal niya ang nagpromesa. Ano nga badiri niya? Wala nagamit ang Diyos sa ibang niya ngalan, agon niya pamatud-an niyang iya promesa, kundi gingamit niya ang iya kaugalingon niya ngalan kay tungod wala na sa may makalabaw pa sa iya. Butsingon, magluwas sa Dios, wala na sa may masobra pa. No? Wala na sa may masobra pa sa Dios. So butsingon, nga hindi na kinahanglan nga magtawag pa kita sa iba niya Dios. Ha? Amen? Basi kung nasa kung nagatawag pa ka mo sa iba niya Dios. Basi kung tawag mo na, pineapple juice, orange juice, no? Mango juice. Wala na sa iba niya Diyos. Wala na sa may malabaw pa sa iya. That's why ang iya promesa, promesa niya sa iya ngalan mismo. Amo na. Ambal pa diri sa versikulo 14, ambal diri, nagsiling siya. Nya pakamayuhan mo ikaw, kag padamuon ko gid ang imong kaliwat na ama nya pakamayon ko gid ikaw Abraham kag padamuon ko gid ang imong kaliwat. So natuman ang promesa sa Dios wala natuman. Natuman ang promesa sa Dios. That's why nga ari kita subong kay isa kita sa promesa sa Dios kay Abraham. Dahil kita tila sa promesa sa Diyos. So, ano subong matalikod ka pa? Mapalayo ka pa sa Diyos? Mabiya ka sa mga pagsimba? Mauntad ka sa panalagad sa Diyos? Pirte ka gid. Pirte ka gid. Kaya ang Diyos natin bala, kung magtalikod kita siya, kung magpalayo ka siya, magapabilin na siya ng Diyos. Pero kung kita ang magpalayo sa iya, ang Diyos natin may ikasarang, may otoridad sa pagpatay sa aton kag sa paghaboy sa aton sa impyerno. Tandaan niyo mga utod. Ano ang impyerno? Dagat-dagatang apoy sa Tagalog, kung sa Ilonggo, linaw sang kalayo. Imagine ba natin? W10? sobra ka sa butane. Sobra ka sa butane. No? Imagine bala, linaw sa kalayo. Kung nakita nyo ang dagat, malapad lang dagat. No? Linaw. Ako natawag na linaw. No? Malapad na tubig lang. Kaangay sina ang impyerno. Di ako na halungan ta ang mga promesa sa Diyos. Ang promesa sa Diyos aton, atagay kita sa kabuhi nga walang sikatapusan, kag iya kita pagkadalon dito sa iyang ginarian.
So, maangkon nato ina. Kung kita magpabilin kag magpanuyag sa mga promesa sa Ginoo. No? Kaga, amo na nga ginambal pa diri sa versikulo 15. No? Nga, karon nagulat si Abraham nga may pagpailog. O, buot siningon na pagpasinsya. Mo na pagpailog. No? Nagulat si Abraham nga may pagpasinsya. No, kung iban sa tuya, matak-an na to, labi na nga, yan, nagka-imposible man. No? Nagka-imposible man yan, tagaan niya ko bata, tigulan, no? Kung mga iban pa na, amo na nga paminsaron, galing si Abraham niya, grabe, gidang iya nga pasensya, kag ang pagtuo, no? Gituuhan niya promisa sa Diyos. So that's why nga, naangkon niya, no? Amo na nga, ginambal diri, niya gani, no? Kaya nagulat sa may pagpasensya eh. Gani, nabato niya ang ginpromisa sa Diyos. Nabato niya ang ginpromisa sa Diyos. Kag sa subong nga panahon kita na ina. No? Ang ginpromisa sa Diyos kay Abraham nga padamuon ang iya nga mga kaliwat. No? Kung ang Diyos magapromisa, gingamit niya ang iyang ngalan. Bago niya, wala na sa may maglabaw pa sa iya. Kagambal diri sa 16. Nya, nagapanumpa ang tao sa ngalan sa Diyos nga mas labaw pa sa iya. Agod patian siya ka para wala na sa iban pa nga sugilanon. Wala na sa iban pa nga ambal la. No, may mga tao mo nagapanumpa. Basta nga, nagapanumpa ako sa ngalan sa Diyos. Nagapanumpa ako sa ngalan sa Diyos. Nga, hindi gawin ikaw pag talikdan. Galing potod, bisan ano pagkapanumpa sa tao, ang pangako sa tao, ang tawag nga panumpa pa din eh, pangako, promise bala, mga promises, no? Mga pangako sa tao, ang mga promise sa tao, ang pagpanumpa sa tao, pero inaya nagabago, no? Nagabago ina, pero kung ang aton Diyos magpromesa, wala na yan nagabago. Ang ginapromisahan niya lang nagabago mo. No, kita lang yung nagabago. Nagabago kita. No, nagabuhi kita kung isa sa mga promesa sa Diyos. Pero ang ating Diyos, wala siya nagabuhi. Kung ano ang iyagin promesa, amo ginaya. No? Galing, kay kinahanglan lang nga may pagpasensya kita kaangay kay Abraham. That's why nabaton niya ang ginpromesa sa Diyos nga padamuon ang iya kaliwat. So, ano man na sa aton? Sa buong, no, kung aton ini nga panguyatan ang mga promesa sa Diyos, mabaton din naton ini pag-abot sa husto matigon. No? Kaya diri sa kalibutan niya, temporaryo ang aton pagkabuhi. Hindi kita maglambot diri 200 anyos. No? Blantiroy, no? Aras Blantiroy? Praise the Lord. Di ba Blantiroy, hindi ito maglambot 200? Kung maglambot na 200 Blantiroy, edad na mo lambot 200, kumprahon kong tanan mong isda. Kagipakaon, no, sa nag-edad 200. Galing mo na gani, no, nga kinanglan din mga utod, nga magpanguyat kita sa promesa sa Ginoo. Kag samtang nga nagapanguyat kita sa promesa sa Dios, kinanglan may ara kita nga pagbatas. May ara kita nga pagtuman sini no, sa mga gusto sa Dios sa aton. Anong gusto sa Dios sa aton? Amo ang gusto makabuhi, matarong kag balaan. Amo ang gusto sa Dios sa aton. Paano nato karon mapakita sa Dios nga kita nagalaom, nagahulat sa iyang promesa? Kung sa aton mismo kabuhi, hindi man makita. No, nga nagalaom kita sa promesa sa Diyos, kaya nga naman, no, sa aton mga paginawi, sa aton ginabuhat, no, daw kaangay man niya nagbuhi sa promesa, hindi, lain eh. Hindi na santo bala sa kabubuton sa Diyos. No, mga utod. So, pinanglanggit na samtang kita nagahulat sa mga promesa sa Diyos, kinanglan may ara kita pagpasensya, kada yun, no, ginahimo natin ang gusto sa Diyos sa pagkabuhi. Amen? Okay. So, diri
versikulo 17, hambal dire. Nya amo man sa una amo man ang ginhimo sa Dios sa muna sa mga tao nga iya ginpromisahan. Nya ginpakita niya sa ila paagi siya pagsumpa nga tumanon gid niya ang iya nga mga ginpromisa. So ginpakita sa Dios no ang iya nga mga ginpromisa. Bisan pa sa muna nga mga tao, no kagasta subong. No? Gintuman sa Dios ang iya promisa. Di ang hambal niya nga luwason niyang tao, no? Bangod niyang tao makasasala. Ginluwas ang tao, gintuman niyang promisa niya nga pagaluwason ng mga tao. Pinaagi sa iya bugtong anak nga mo si Ginoong Kristo. No? So si Ginoong Kristo ginpadala niya din sa kalibutan kagayon, no? Ginpatay sa cross. No? Bangod sa purpose na kita pagaluwason gikan sa aton mga sala. Hilway dito sa Dios pinagi sa kabuhi ni Kristo. No? Imagine, no? Kaya ang ginala diyan bugtong ni mga anak, no? Kaya mo na pala mga utod, ti inaya promesa sa Ginoo. Kag amo na ngambal niya diri nga ginpakita niya sa ila paagi siya pagsugba nga tumano niya ang iya gid mga promesa. No kag 18 ba diri, no? Kag ang duha nga ini kabutang ang promesa kag ang sumpa, no? Hindi gid magbalhin. But singon nga ang promesa sa Dios ang iya gin pangako, ang iya gin saad, hindi gid magbalhin. But singon hindi gid siya magliwat, hindi magbag-o, no? Himuon niya gid na tumano gid, no? Hindi na niya magliwat yan ang promesa sa Dios. No? Kaya nga aman, ano nga ba diri? Hindi gid magbago o kung magbalik, kaya hindi mahimo nga magbutig ang Dios. Hindi gid niya matabo magbutig ang Dios sa aton niya mautod. Tandaan na gid niya, ang Dios siya kung anong ginambal niya, amo gid niya. Hindi niya magbago, kag hindi niya magsiling nga ang aton Dios magahimo sa yamuhat o pagbutig o paglimbong, wala. Bangod ang aton Dios siya nga matarong, balaan, kag tuod-tuod gid niya Dios. No? Nga nagahatag sa iya nga mga promesa nga sa diin may pagtuman sining, no? Mga utod. Amo na nga ginambal diri, nya. Gani kita nga nagadangop na sa iya, may malig-o na gid niya paglaom nga mahimo niya gid ang iya nga ginpromesa sa aton. So, kung ikaw, no, pirme ka nagadangop sa Dios, pirme ka nagapanawag sa Dios, pirme ka nagapangupuyo sa Dios, ano nga ba diri? May malig-on, may malig-on na kita nga paglaom. Kung sino, may mabakod na kita nga paglaom nga maangkon tagid ang iya nga mga promesa. Amen? Mabaton tagid. Ina kung nagadamo ka permis sa Ginoo. Pero basi kung hindi mo man kis madumduman ang Ginoo, basi madumduman mo lang Ginoo kung may mga problema ka. Basi madumduman mo lang ang Ginoo sa adlaw nga inubayad sa dingding. Basi direct lang makapanawag sa Ginoo. No? Botod. Dapat adlaw-adlaw nagadangop kita sa Dios. Amen. Adlaw-adlaw nagapangamuyo kita sa Dios. No? Sa pagkaon, pangamuyo sa Ginoo, pasalamat sa Dios. Sa grasya, bisan niya sapsap lang ang ugas ug anta, bisan kapagak lang na, bisan doors lang na, pasalamat din sa Dios. No? Pangamuyo sa Dios, pasalamat sa Dios. Amo nang gusto sa Ginoo nga nagadangop kita permis siya, nagapangamuyo kita. Kaya pag dangop ta mo ni pagtawag ta siya mo pagpangamuyo ta, no? Ti amo na nga kinahanglan gid na magdangop kita siya. Kaya kung kita nagadangop siya, may malig-on na kita na paglaom nga sa diin, himuon niya gid siya. Kumbaga gid pati yan gid na tumando niya gid promesa niya, no? Nakadisa sa aton. Kaya mo ng mga utod nga ang aton Dios
magahimo gid sa mga promesa niya. Pero ara sa aton, no? Ara sa aton ang liabi kung paano tama angkon ang ina ng mga promesa. Anong kinahanglan ta? Kaangay ni Abraham, may pagpasensya kita sa paghulat sa mga promesa sa Diyos. No? May pagpasensya kita. Hindi kita magkataka sa pagsimba, hindi kita magkataka sa pangalanggad sa Ginoo. Hindi kita magkataka sa pagpangamuyo sa Diyos. Hindi kita magkataka sa pagdangop sa iya. Masiling ka kasi pala mabot sa punto na masiling na, ay kadugay naman na ginapangayo ko sa Ginoo. Ay kadugay naman na ginaayo ko sa Ginoo nga ayuhon niya ko. Sister Judith, hindi kita ma-discourage, Sister Judith. Oh, I give. Praise the Lord. Palakpakan na Ginoo mga putukan. Wala kita nagka-discourage, wala kita nagkatakaan, kundi padayon kita, no? Gaangay ni Abraham nga nagulat siya nga may pagpasensya, no? Ano na kinanglan sa tanan ni pasensya. Kaya kung wala ka sa pasensya, unta na gid buhi ka gid, no? Pero kung may pagpasensya kita, kaangay ni Abraham nga nabaton niya ang promesa kaya kita makabaton ng sini, no? Tandaan tagid, kung hindi kita magmanggaranon sining kalibutan, no? Brad Terry, bigay manggaranon ni Brad Terry. Balaan mo gini, negosyo mo. Ha? Bala ka, no? Sa negosyo, may pag-asinso mo. Sa negosyo, may arang na tawag sini, na pag-uswag. No? Pero depende na, no? Sa kabubuton ng Japan sa Ginoo. No? Kaya bisan ano natin kaya negosyo ko, hindi kabubuton sa Diyos na magmanggaranon kita pagisin na, wala ginaya. Kasi ang Diyos nakakita sa aton naging pusoon eh. Siya ang nakakilala sa aton, no? Basi kung magmanggaranon ta, basi kung malipat na ta sa iya, no? Amo na, no? Sa ako niya, experience siya mo na. Abi ko sa una, mamanggaranon ako, kay itamig ko na mo kwarta. Sus, nabalik man Brad, nakulong ng baya, nabalik ko sa umang. Pero salamat sa Ginoo na pigado man ko sa financial. Pero isa lang ipabugal ko sa inyo mga utod, na manggaranon ko ya sa spiritual. Praise the Lord! Manggaranon ko ya sa spiritual. Ano na importante? Pigado kita sa financial, sa material, importante na mangin manggaranon kita sa pagtuo kag sa aton espiritual ng pagkabuhi. Ano na importante mga utod? Kaya ano ang balaw? Ano ang pagpulong sa Diyos? Hindi ka mo magtipon sa manggad din sa kalibutan. Ang tipuno nyo, ang manggad dito sa langit. Kaya ito nga manggad, wala sa pagkalibunaw, wala sa pagkadula, wala sa pagkadunot, wala sa pagkatuktok, kay bago niya langit ito mo. O ito anay sa langit yan. Langit adto. Kag ang adto sa langit, amo adto ang dito lugar. No, masaliin. Bulawan. Di Diyos eh. Di amo na mga autor. So, amo na nga dapat kita magpabilid sa aton na mapaglaom din sa aton Ginoo. Kaya ang aton Diyos nagahatag sa paglaom sa aton. No? Buhi nga paglaom. Buhi nga paglaom nga sa diin, amo ini ang dapat natin paguyatan, kaya ini magadulong sa atin sa pagbuhi nga wala sa katapusan. Praise the Lord! No? Kaya mo na mga utod, ginambal din sa versikulo 19, nga hambal din, niya, ang ini nga paglaom, amo ang nagahatag sang kasiguruhan sa aton, kabuhi. No? Hindi nga paglaom nag-atag sa kasiguruhan sa atong kabuhi. Nga ano? Ambal dire. Kay nag-abot ini mismo sa labing balaan nga lugar. Diin ang labing balaan nga lugar? Sa langit. Amo tiyan labing balaan nga lugar? Dito ang labing balaan nga lugar. Kaya nga ang labing balaan, kaya adto dito nagapuyo ang atong Dios. Amen? Adto dito nagapuyo ang atong Dios kabalaan. Upod sa mga angheles ng Diyos. Yes. Praise the Lord. Amoy na mga author. Nga hindi kita magduha-duha sa mga promesa sa Diyos.
Kag dapat lauman naton ang mga promesa sa Dios. Kag samtang kita nagalaom sa mga promesa sa Dios, kinahanglan naton nga magpabilin kita sa Dios. Kag dayon, samtang nagapabilin kita sa Dios, kinahanglan ang pagpasensya aragin sa aton. Sa nasilip ko na, hindi kita magtataka sa anuman ng mga pag-alagad natin dira sa Ginoo. Hindi kita magtataka, ay, Domingo naman, simba naman, ay, Domingo naman, makadto tani ko sa kwante, makadto na ko si bahan. Hindi kita magtataka mga utod. Tandaan tagid, ang iling pagtililipon, amo niya ang kabubuton sa Diyos sa aton yung mga anak niya. No? Amo ni gusto sa Diyos sa aton niya nga magtililipon kita sa ngalan niya. No? So amo na mga utod na ginhambal niya diri sa disability. Nya nga ang ini nga paglaom naghatag sang kasiguruhon sa aton kabuhi kay nag-abot ini mismo sa labing balaan nga lugar nga sa diin dito si Jesus nga naguna para sa aton na tama katnan, no? Ang balaan nga lugar amo ang langit nga sa diin adto dito si Jesus naguna sa aton, no? Siya ang naguna sa aton no? Kasi after nga napatay siya, kundi nabanhaw siya. Pagkabanhaw niya, ikatatlong adlaw nagkayab sa palangit, no? Gisugat sa mga angel nagkayab sa palangit. Kag adto na siya dito subong sa langit. Kag nga naguna siya para sa aton. Kaya nga ginpreparahan niya kaya dito sang aton pagapuy-an. Amen. Praise the Lord. No, diri sa kalibutan niya, ining aton mga puloy-an, temporaryo ini. No, balita ko Brad Kent, daw mabalin kamo balay. Sa din ko sa Kamilya o din. Tinampaan abi ko sa Kamilya kamo din sa Ayala. Pero nandada mga utod, nga dito sa langit ya, ang aton pagapuyan, sobra pa na, no? Sobra pa na sa Kamilya, sobra pa sa Ayala. Sa tanan yung mga sikat na subdivision, sobra pa to yan nga aman. Ang puyan na to sa langit ya, bulawan mo. Amen? So, nung pagaling sa Biblia, ang aton pagalakad dito, bulawan mo. Imagine mo Sister Judith, malapak na sa bulawan. No? Dili sa kalibutan niya, baka sok-sok lang ta sing-sing nga gold, do si panata, do si singko na ta, no? No, baka sok-sok lang ta kulintas nga gold. Daw, dumus kita daw manggarano mo ba? No? Pero wala galing na sa kukulang dito sa langit. Kaya nga, ang bulawan dito ginatapakan na lang yan. No? Amo na yung maangkon sa mga kaanakan sa Diyos. Pero ang mga tao nga nagasitway sa Diyos, ang mga tao nga wala nagapati sa Diyos, ang ginatapakan doon yung malayo. Kaya nga, doon sila sa impyerno. Silutan mo na sila dito sa impyerno. Ang mga tao nga wala nagatuo sa Diyos. No? Pero ang mga tao nga nagatuo sa Diyos, nagakilala sa Diyos, nagasimba sa Diyos, bulawan itong laktan tayo. No? No? Eh, basi ang CR pa to, basi pati ang basin, gold. No? Posible ka na dito, bulawan mo. No? Pero why naman si, why naman to CR sa langit na? Mabalaan talaga mo na ito na tato, ha? No, so, good man. No, ako na bala nga, ang karami lang kung anak kaya sa Ginoo. Kay, inang ginalauman mo, no? Ang mga promesa sa Diyos. Kaya nga, aman, nagapati kita, nagatuho kita, kaya ang unod sa Biblia, pulong sa Diyos, mensahe sa Diyos, mo, matuhod niya mo. No? Ano nga bala na nagamit sa sangiyan nga pangwila mo mismo nga ngalan, kay hindi may mo sa Diyos na magbutig sa aton. Wala kita yung kinabutigan sa Diyos. Matuod ang kanan niya ginambal niya diri sa iyang kasulatan. Sa iyang mga mensahe sa aton. So ako na nga ginhambal diri sa aton sa versikulo 19. Nga ang ini nga paglaom amo ang kasiguruhan. Nagatag sa kasiguruhan sa aton kabuhi nga nga diri nga nag-abot
Abot mismo sa labing balaan nga lugar nga sa diin, dito si Jesus nga naguna para sa aton. Siya ang aton nga abadiri. Siya ang aton nga wala sing katapusan nga pangulo nga pari. Pareho sa pagkapari ni Melchizedek. No? But silingon nga si Kristo, amo ini ang aton walay katapusan nga leader, pangulo, kang pari, no? Kaangay ni Melchizedek, si Melchizedek ni amo ni ang pinakabantog na pari sa time ni Abraham. Daw siya ang pinakataas na pari sa tuwa time, no? Si Kristo ya, amo ni ang aton langit non nga pari kay Kristo Dios eh. No? Siya ni aton yung pangulo. Kag kung mag-abot na tion nga kita mag-inugdanan dito sa langit, si Kristo amo na ang aton nga pangulo. Siya ang atong leader. Siya ang magapanguna sa atin. Thank you, Lord. No? Praise the Lord. So, amo na mga utod nga dapat mangin maligod kita. Mangin maligod kita sa tanan nga ginahimo naton nga mga pag-alagad. Sa tanan nga ginahimo naton para sa aton Dios. Mangin maligod kita. Habang pa dira sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 58. Gani mga utod magpakaligod kamo. Hindi kamo magkalingkang sa ginapahimo sa inyo. O sa inyo pagtuo. Kag hindi kamo magkataka sa paghimo sa ginapahimo sa inyo ni Kristo, kay may pulos gid ang inyo ginahimo. Pulong niya sa Ginoo. Kung siningon nga ano man dili ang ginahimo ta diri sa simbahan, no? Ilitanan may pulos. No? May pulos hindi ginahimo ta atong pagsimba. Oh? Ang aton pag hatag sa tiun, no? Para sa Ginoo. May pulos ini. Kaya aman. Buhaton niya sa Ginoo mo. Iyan na yung gusto sa atin mo. Nakita na iyan ang mga anak, magpiniligon kada sa adlaw sa pagsimba. No? Oh. Amo na mga utod na dapat lauman ka ini. No? Ang mga promesa sa Diyos sa atin, kag samtang kita nagahulat sa mga promesa sa Diyos, may pagpasensya kita. Kag dapat mangin maligoon kita mga utod. No? Kag hindi kita magkataka sa anuman ng ato ginahimo sa iya na tuloyan. So, sinigin ko mga utod, ilang mga baykong tanan niya, magatindo, magapangamulyo kita. No? Magdangot kita sa Diyos, kaya ang mga dangadangop sa atong Diyos, no? Ang Diyos magahimo sa milagros siya kabuhi. Ang Diyos magatuman sa iyang promesa sa itong mga tao na sa diin na naganob sa iyo. So, sininihon pangamuyo kita. Balaan niya may Diyos na labing kamahalan. Sininihon o Diyos nagapalapit kami sa iyo, di ba? Na may pagpaubos sa mga mga pagkalingon. Hindi na sino kamahalan ni Kristo. Salamat din amay nga sa liit ko Diyos sa sining at Domingo Ginoo. Natipon mo kami o Diyos sa sining at pag-alagad. Salamat Ginoo na binigyan mo ang kada isa. Salamat Ginoo na binhaplas mo ang tagsana mo katabi ko sa buwan. Salamat amay na bitubutan mo na sa subuhi kami pag nakabati pa kami sa imo mga pulong o Diyos. Salamat o Diyos na sa piyag sa among mga pagtulang, sa piyag sa among mga kalapasan, apang ikaw o Diyos naghatag sa kayo na sa amin. Salamat Ginoo na bintuon ko pa na kami nakasimba at makadayaw dira sa iyo Diyos. Lord, sinindinihon, nagapangabuyo ako Ginoo sa sining ng mga kauturan ng Diyos. Nagkabay, ikaw Ginoo, padayon niya magalikod sa ila. Ikaw Ginoo, magahatag sa mabaton nga handog sa kada isa na
himo sa mga pag-alakad nila sa Diyos. Gamita ang pagsatag sa Diyos. Lord, kung may ara ka na nakita sa amon tagsa na kalipusogon, tagsa ka una-una, kagbisan ka o Diyos sa amon tagsa na kabuhi. Kung may nakita ikaw ang mga dipikto, kung may nakita ikaw ang mga diferensya o Diyos, kagini hindi nakapahamukod sa inyo Diyos, malukoy ka ino. Buligi kami. Buligi kami o Diyos. I-plaster kami o Diyos sa gusto naman yung pagkabuhi. Ang pagkabuhi o Diyos na manging wala si kasawayan nila sa inyo Diyos. Lord, ikaw ang nagkaibalo sa tagsatagsa sa amon ni Walter. So, tagsatagsa sa amon ni mga unang-una. Kabisan pa sa amon kang sa kakabuhi. Gani ang may ginasalig ng mga tanan sa inyo. Kaya kung sa amon ng Diyos, wala ni kabisan ikasalang sini. Gani Ginoo na laong kaganasalig kami sa inyo Diyos. Lord, sinitinion, nagapangamuyo kami Ginoo. Bisan pa Ginoo sa mga kinahanglanon sa sining iglesia. Ilabay na Ginoo Diyos ang espirituhanon ng mga kinahanglanon ng Diyos. Kabay Ginoo nga panayon ikaw ng mga ministeryo sa nagsakabuhi. Sining mga katauhan ng Diyos na ali na imo impili kagintawagin mo. Buligi ang tagsatagsa o Diyos na magbangko kami sa higpit Ginoo. Lord, sinintinion, nagalaong kami sa iyo. Lord, nagapangabuyo mo ng Diyos, bisan pa sa mga kinanlanong material, financial Ginoo. Nagagin o Diyos, sa naghihinapit naman niya selebrasyon Ginoo. Lord, ang tanan ginasalig Ginoo. Kaya nagalahon, nagatulong kami na ikaw ang Diyos na makasahang sa pag-inunod sa angkon ni mga kinahanglanon. Kaya ikaw ang Diyos na manag-iya sa tanan na kamanggaran sining kalibutan. Gani amay, nagatulong ang ginasalig kami na ini yung mga pag-angkon nila nakalapon nila si Buhinay. Kani ang tanan pinalaungan namin. Kag ginahatag namon sa inyo Diyos ang mataas nga mga pagdayaw, pag-imaya, pagpasalamat sa ngalan ni Kristo mamon maluluwas. Amen.